Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Pagka mayroong nakapagbasa na dalawa ang tunay na Diyos, tatanggapin po namin. Pag may nakapagbasa ng tatlo, tunay na Diyos, tatanggapin mo namin. Alis ako sa kakatagpag. Sige po, muna ho ako. Okay, muna. Okay. Isang magandang pong araw po sa lahat. At masaya po ako na nakarating sa lugar na to at pag-usapan ang ganitong pag-uusap. No? At sabi ko nga kanina kay Kasali, mas masaya kong kausap ng mga iglesia kaysa sa mga dating na. Kasi na-experience namin na kami tutupan ng mga dating daan. No? So, sa pag-uusap natin regarding po sa kadusan, gusto ko lang unang-una na banggitin ang personal stance ng ating pong fundamental belief, no? Nasa page 23, chapter 2. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons, and God is immortal, all-powerful, all-knowing, and above all, ever-present. Ang mga Seventh-day Adventists, we do not believe in polytheism o paniniwala sa maraming Diyos o tatlong Diyos. Naniniwala tayo sa iisang Diyos. Monotheism din po ang belief natin. Ang pagkakaiba nun sa atin, ang tawag natin ay Trinity o Trinidad. Ngayon, gusto ko lang muna siguro i-clarify for the first explanation na we do not conform to the doctrine of Trinity, that it is the same with the interpretation of Roman Catholic Church. So, hindi po tayo naniniwala na katulad ito ng Catholic Church. Why? Kasi, sa Catholic Church, for example,
My Catholic faith, a manual of religion ni Luis Laboire, Bishop of Isnagar, page 30. Sabi dito ganito, the Son proceeds from the Father and the Holy Spirit proceeds out of both of them. Yun daw pong anak, nanggaling daw doon ang Ama. At yung Holy Spirit nanggaling doon sa dalawa. The Father begets the Son, and the Son proceeds from the Father. And the Father and Son breathe forth the Holy Spirit, and He proceeds from them as one source. Sabi ba dito ganito? God the Father eternally knows Himself and continues to know Himself through copula. Pag sinabi copula, sexual intercourse, nagkaroon daw yung Father ng personal sa sarili niya ng intercourse. At ang sabi dito, and thus continues to bring forth the Son in a continual birth. So kaya daw nagkaroon ng anak ay dahil daw sa sexual intercourse ng ama sa kanyang sarili. And then at the same time, nagkaroon daw ng another relationship ang ama at anak at nagkaroon ng Holy Spirit. Yun yung paniniwala ng Roman Catholic. So ang gusto natin linawin ngayon, hindi ko mo may Trinity ang Roman Catholic ay the same ito ng Trinity ng mga Seventh-day Adventists. In fact, way back 1980s onward, nagkaroon ng matinding process ng acceptance ng Adventist sa terminology Trinity. Okay? Pero again, maraming questions sa atin, no, sa audience. Dr. Bessie, may mababasa ka bang word ng Trinity sa Bible? Kung ako po ang tatanungin sa mga mabababaw na translation, meron. Sa top may word. Pero, hindi po natin sinasabi na dapat natin paniwalaan agad sapagkat kailangan hindi lang nababasa, kundi nakikita even yung essence sa Bible. Ngayon, pag tinignan po kasi natin ang salita pong one, no? Ito po kasi tayong mga Seventh-day Adventists, hindi lang po tayo nag-argue from common sense. Ang Bible po is not Filipino book. Ang Bible po, kung titignan natin, ito po ay mula sa Hebrew, Greek, etc. Aramaic. Kaya kung atin pong pag-aaralan, we consider yung mga text na to from the Bible. Makikita natin, no, sa aklat po ng Deuteronomy, sa chapter 6, verses 4 to 5, na nakasulat doon, Hear, O Israel, our Lord thy God is one Lord. Ang nakasulat doon ay one. Pero kapansin-pansin, na lagi kapag sinasabing one Lord or one God, ang nakasulat po doon ay Echad Elohim. Ang Echad po ay hindi po absolute one. Marami pong pagkakagamit ang salitang Echad, which is plural in form. Halimbawa po, umaga, gabi at umaga, doon sa Genesis chapter 1, Echad po ang ginamit. Pero ang content ng isang araw ay dalawa, pero isang araw ang ginamit po ay gabi at umaga, referring to one day. Para hindi masyadong mahaba, makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 24, na si Adam and Eve became one flesh, Echad, Adama. They were one, but two and two, but one. Ang mag-asawa, ilan ang bilang ng Diyos? Isa, dalawa? Isa. So sa Bible, kailangan pala natin din-consider yung pagkakagamit ng salitang one. Kasi kung titignan po natin, malinaw sa binabanggit ng Bible na ang isa po pwede palang maging plural. Siguro, panguling talata na gusto ko pong i-share sa inyo ay nakasulat sa Matthew chapter 28, verse 19. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung talagang itong tatlong ito ay ibibilang talagang tatlong being o tatlong nature, dapat ang nakasulat dito, in the names. Hindi siya dapat in the name. Sa malalim na pag-aaral, kung titignan po natin, siguro, ilagay ko na lang dito. Sa malalim po kasi pag-aaral, ito po kasi yung Greek translation. Kasi sabi ko nga po tayo mga Adventists, hindi tayo lang nagbibigay ng interpretation. Pag pinag-usapan po mga kapatid ang doktrina na ay Filipino version or any common sense. Ano mo? Kasi nakasulat sa chapter 28 verse 19. Sabi dito sa chapter 28 verse 19, ano ito? Baptize them, di ba? Sabi doon. Go therefore and make disciples of people of all the nations, baptizing them
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Makikita po ninyo sa pagkaka-translate na dito sa Greek. Okay? Sa chapter 28, verse 19. Ang mapapansin nyo po dito, mga kapatid, ang nakasulat po ay cross o to patros, ibig sabihin to the Father, kai means and conjunction, to uyos, referring to Son, kai another conjunction, to ageios pneumatos, to the Holy Spirit. May kita po rin sa pag-aaral ng Greek, meron tayong tinatawag na Granville short rule. Merong article. Pag merong article, tapos pinipresenta yung tawag dito, yung tinatawag nating subject, ibig sabihin po, tapos isa lang o singular lang ang name, hindi names. Ibig sabihin, itong tatlong ito, okay, itong tatlong persona ito ay isa. Okay, iisa lang nature at hindi po iisa ng katawan. Sa Roman Catholic Church, iisa sila ng katawan. Okay, which is hindi kami naniniwala doon. Kaya, hindi po pwede sa, yung Adventist mali kasi ito yung turo ng Roman Catholic Church. Iba po ang turo nila, iba po ang turo namin. Kaya po. Baka may katanong nyo sa kanya sa Twitter na pinaniramal yung pagkakanaw sa sana. Ang bibig ko kayo kasi yung patient na rin na pinapagkat isang talata no? Paiwatig po yung Juan yung siya bibigay daan sa sabi ko ni San yung papatunay na isang Diyos no? Yun po invitation ng Brother Tracy ay nakikita dito natin na hindi po tayo mag-stick din sa isang talata lamang bawat presentasyon meron pong kinalaman kung ano ba ang construction nito. Kaya gusto ko sa estudyante na nandito dito, mga kapatid na nagtulungan, iwanan mo ako kung hindi ka na nagtulungan. Wala na, hindi ko Ano man po yung naging paliwanag? Sususugal ko lang po isang yung talata. Malakias 2:10. Hindi ba iisa ang ating Ama? At ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin. Napakasimple ito. Kasi nasabi ng Biblia. Hindi mo kailangan ipaliwanag ito. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang iisang tunay na Diyos na sinabi ni Kristo, ang Ama. Pag isinama mo yung anak, si Kristo, ipinilit mo yung Diyos. Isinama mo yung kay Espiritu Santo. Na parang pinalilitaw ko na yung tatlong yun ay bahagi ng isang Diyos. Dilitaw ang Ama, hindi isang buong Diyos. Hindi isang ganap na Diyos. Dilitaw yan ang Diyos, Ama, ay bahagi lang ng isang Diyos. Sa isang simple arithmetic, hindi na natin kailangan pang pumunta pa sa iba't ibang referensya. Kaya hindi ako lalabas dito. Hindi ko kailangan magpakapalayo, lumayan, at umanap ng iba, marami pang mga nalata. Mas gusto ko na simple ito. Kasi hindi mo kayang tutulan yung sinabi ni Kristo na isang ng Diyos. Yung sinabi ni Malakias, hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin. Yung kailangan magpakalaya. Sa Isaiah 40:10, ang hinaantay ko talaga kanina talata Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan magpaliwanag. Babasahin ko lang yung talata. Yung talata mismo ang magpapaliwanag. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Kaya alam nyo, mahirap tutulan Hindi nyo kaya tutulan. Bakit? Pag sinabi nyo, mali yung talata, mahirap yun. Biblia na ang question natin. Pakinggan ninyo Isaiah 40:10. Israel, ikaw ang saksi ko. Nagsasalita dito ang iisang Diyos. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang
makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating. Ulit ito, hindi ko na ipapaliwanag talata. Hahayaan kong questionin po. Hindi naman sa inyo yung talata. Kasi hindi ko na kailangan itong ipaliwanag at hindi ko po kailangan ito sapagkat sobrang liwanag na yung sinasabi ng talata ng Biblia. Napansin nyo? Si Kristo nagsabi, isang Diyos, ang Ama. Ayaw mo pa rin bang paniwalaan nyo? Si Malakias, nagsalita na. Ayaw mo pa paniwalaan nyo? Ang Diyos mismo nagsabi, sa Isaiah 43:10, walang ibang Diyos na una sa akin, may meron pa mang iba na darating. Ang Diyos na mismo nagsalita. Pag sinabi mo, hindi, Ama, ikaw ay bahagi lang ng isang Diyos. Para kapag sa arithmetic, 1/3 na Diyos ka lang. Yung anak, 1/3 din. Yung Espiritu Santo ay 1/3 din. Kaya pag inag mo, magiging 1. Ibig sabihin, pagka wala yung anak, hindi mo ang Diyos yun. Simple arithmetic po yan. Hindi naman yung itinuro ni Kristo. Ano itinuro ni Kristo? Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Napakasimple po. Kaya alam mo ninyo, hindi nyo pwedeng question ninyo. Salita namin Bakit? Nagbasa na kami ng talata, hindi na namin tinaliwanag. Salamat po. Sige po. So, napagpagod ko kasi dito sa nag-iisip ko na planawaan. Ano mas paunawan nyo yung tama ko yung bibigay nila. Pag sinabing iisa, wala nang dadalawa. Wala nang tatatlo. Iisa yun. Sa English nga, one and only true God. Sabi ni Kristo. Di ba? This is the eternal life, that they may know you, the only true God. Naiintindihan niyo ba kapag sinabing tunay na Diyos? Alam niyo ba ibig sabihin ng tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo, 35:11 ng Genesis. Sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag sinabing tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi nyo tututunan yan sa talatayan. Salita mismo ng Diyos yan. Pag sinabing tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tanong, pagka si Kristo, sinabi yung tunay na Diyos. Tanong, si Kristo ba makapangyarihan sa lahat? Pag sinabi niyo si Kristo ay makapangyarihan sa lahat, meron akong mababasa ng talata na sinabi ni Kristo. Basahin mo na. 1:50. Hindi ako makagagawa ng anuman sa akong sarili. Humahatol ako ayon sa akong narinig at ang paghatol ko ay matuwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Pangumututulan niya yung salita ni Kristo. Si Kristo ba ang makapangyarihan sa lahat? Definitely not. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking
sarili. Ang Diyos, sa 25:1 ng Ephesians, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ang sabi niya, humahakol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghakol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Nakikintindihan ko natin. May nagsugo kay Kristo. Wala akong gusto sinusugo. At iba ho yung nagsugo, iba ho yung sinusugo. Iba ho nila. Pagka ipinilit ko, may 3 persona. Isang tanong ko, yung po ba 3 persona pinikilala ng Diyos? Magkakapantay ba yun? Magkakasing, makapangyarihan? Thank you po. Okay, thank you very much. May mga lilinawin lang ako ng pagdating sa presentation. Number 1, kung ba't nilinaw yung Roman Catholic Church divinity, ay dahil ang pinakabigyan talaga ng ibang Christian, bahagi lamang ng Ama, bahagi lamang ng Anak. Kasi nga para sa kanila, meron silang 3 ulo pero isang katawan. That means kabahagi lang. Kaya po nililinaw, hindi po sila magkakabahagi. Sila po ay 3 personang magkakahiwalay pero isang nature. Another thing na gusto ko pang i-explain, wala po kasi kami talagang paniniwala na meron kami maraming Diyos, matakong Diyos. Monotheism din po talaga ang mga Seventh-day Adventists. Therefore, agree kami sinasabi ng Bible na talagang iisa lamang ang Diyos. Ang pagkakaroon lang natin ng pagkakaiba, binibigyan kong diin na ang salita kasi ginagamit sa salitang Hebreo na isa ay ikat. Actually, yung nakasulat po sa Malakias, Kapitulo 2, talatang 10, ikatinuhin din ang nakasulat. Kung sasabihin natin itong absolute, dapat ang nakasulat ay yakid. Again po, ito yung pinakang difference po natin. Kami po ay pinoconsider ang mga Bible original text, ang Hebrew at saka ang Greek, at kung paano ito pinipresent, para at least mas maging malinaw. Kasi hindi natin maiwasan na meron tayong tinatawag na language barrier. Tama mali. Even sa Pilipinas, meron tayong language barrier. Kaya yung mga nasa ibang mga nasa bansa, para maunawaan ang El Filibusterismo, ang Nonimit Angere, tinitignan nila yung culture ng Pilipino. So the same thing with us. For us to understand what is the Bible saying, we need to consider also the Greek and Hebrew text. Kapag hindi kasi natin kinonsider, magkakaroon ng problema. Kasi nga, katulad kanina binanggit ko, pwede natin yung sabihin iisa, pero paano yung mag-asawa? Iisa pero dalawang tinutukoy. Tama mali? Tama mali. Bakit? Kasi nga, iba po ang context at dapat natin i-consider pagdating sa pag-aaral ng Bible. Kaya po ako, nagpapakaalis ako at dinadala ko po kayo sa kung ano sinasabi ng Bible originally and up to present. Now, another thing na gusto ko bang sabihin mga kapatid, wala akong problema, wala kaming problem na mayroong iisang Diyos. Wala kaming problema na yung Ama ay Diyos. Wala kaming problema na si Jesus Christ ay tao, pero hindi tao lang. Okay? So, wala kaming problema sa bilang ng Diyos. Ang nakikita kong dapat natin pag-usapan ay kung si Kristo ba ay Diyos. Okay? Then saka natin marireconcile yung Trinity para sa kaisipan ng mga hindi naniniwala sa Trinity. Ang tanong, si Kristo ba ay Diyos? Yun ang pinakatanong. In Revelation chapter 19, papalawangin pa natin. In Revelation chapter 19, verse 13, sabi dito, at siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sa pag-aaral sa kasaysayan at sa kultura, mas una pong kinreate ni John ang Book of Revelation kaysa sa Book of John or Gospel of John. Therefore, nung sinulat ni John ang Book of Revelation chapter 19, verse 13, at pinangalanan niya na si Jesus Christ ay Verbo ng Diyos, therefore, doon sa John chapter 1, verse 1, yung Verbo, totoong nag-i-exist na siya. Okay? Totoong nag-i-exist na siya. And again, pag ginamitan ulit po natin ito ng Greek, mga kapatid,
Sobrang linaw pag sa Greek na pinag-aralan. Ang nakasulat sa John 1:1, and arche and hologos kay hologos and proston tion kay theos and hologos. Again, may definite article po ulit ang theos at logos. Ibig sabihin po, present sila sa situation, nag-i-exist sila. Pag kinonsider mo ang Greek, ngayon, Brother Presi, masyadong malalim, pwede ba natin pababawin? Yes po. Kaya meron po ako ditong dala na mga Bible versions na thought for thought. And again, ang salita ng Bible, hindi natin pwedeng sabihin, ano kasulat? Mali. Tama? Ano nakasulat? Dito sa ang salita ng buhay, ang nakasulat sa John 1:1 ganito. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y Diyos. O sabi mo dito, ano pa? O dito nakasulat. Dito po sa The Living New Testament. Ang nakasulat po dito, John 1:1. Before anything else existed, there was Christ. With God, He has always been alive. And He is Himself God. Nakasulat po. So again, ulitin po natin. Ito yung challenge eh. Kapag gagamitan natin ng Greek, hindi magkakaintindihan. Pag gagamitan ng mababaw, ayaw tanggapin. So saan lulugar? Kaya po dinadala mga kapatid, dito po sa Greek at saka sa Hebrew. No? Kasi nga po, doon magkakaroon tayo ng alignment sa thinking. Kasi, uulitin ko po, pag sinabi natin iisa, okay, wala tayong problem po. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi po tayo po pwedeng mag-resolve ng doktrina sa pamamagitan ng common sense kasi nga may cultural background na dapat i-consider. Kaya alam niyo po ba, yun pong nakasulat sa John chapter 7 verse 3 na kanina pong binabanggit. Jesus Christ, the one you have sent to earth. Alam niyo po ba na kapag pinag-aralan niyo sa Greek, actually po, dala ko rin po yung libro eh. Medyo luma na pero okay pa rin siya. Ano po ito eh? Essential Greek for New Testament. Ito po may mga rules dito kung paano i-interpret ng tama ang Greek translation. Alam niyo po ba na kapag pinag-aralan pala ang chapter 17 verse 3, okay? Pag nakadugtong ang end, okay? Sa ano po, dito po sa Greek, ang nakasulat dyan ay kai. Ibig sabihin, yung tinutukoy pala dito ng Diyos, okay, dito sa to know you, the only true God, Aletinos Diyos, kay Yesu Christus. Ibig sabihin pala, yung true God, kasama si Jesus Christ dyan. Pero again, hindi nga tayo ulit magkaka-align. Kasi nga bakit? Iba nga po kasi ang kultura ng mga Hudyo. Iba po yung kultura nila. Unless we will consider what is the original language is saying, then magkakaroon tayo ng alignment. Kasi ulitin ko po, hindi mo natin kakayanin na i-interpret ang Bible based sa kultura ng mga Pilipino. Okay? So kaya ko po dinala to. Ngayon, pag-usapan natin, nakita ba natin na si Jesus Christ ay Diyos? Ang delikado dyan, mga kapatid, baka sabihin natin, mali kasi yung Bible. Mali yung Bible, tatawanan tayo ng Muslim dito. Kapag sinabi, mali yung Bible, mali yung translation, tatawanan tayo ng Muslim dito. Mga kapatid, another point. Nakasulat po sa Titus chapter 2, verse 13. Okay? Basahin na lang mo natin siguro. Again, dito na lang ako. Okay? Titus chapter 2, verse 13. Okay? Ang nakasulat ko dito, basahin natin sa chapter Titus, mga kapatid. Sa mababaw na translation, ulit, nagagamitin ko po mga kapatid. Napaka-importante kasi na kinukonsider natin eh. Ayan, chapter 2, verse 13. Ano po sabi dito mga kapatid? Sabi dito, ganito. Ayan. At hintayin natin ang magandang pag-asa at ang pagkakahayag ng kaluwalhatian at ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Iba naman po siguro kung kami walayin pa natin ito.
Sa mababaw kong translation, meron na tayong reference na gusto talaga ay Diyos. John chapter 20 verse 28, mga kapatid. Nung si Tomas po ay sumigaw, pero wala po silang tinatawag puno. Mga kapatid, again, kultura ulit, consider natin ha. Bago tayo mag-conclude ng talata, consider muna natin. Kaya ako lagi ako nagsasabi ng mga explanation kasi part yun ng consideration eh. Without considering the context, hindi mo talaga masasabi kung ano talaga yung sinasabi ng talata. No? Ano nakasulat sa chapter 20 verse 28? Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa kultura ng mga Hudyo, alam niyo po ba na hindi sila nagugulat at gumagamit ang mga pangalan na gano'n? Baka sabihin kasi, ay nagulat kasi si Tomas dyan. Hindi po nagulat si Tomas. Hindi po siya nagulat tapos biglang nagsalita ng gano'n. Sa kultura ng mga Hudyo, hindi po sila pares sa mga Pilipino na kapag nagugulat ang mga Pilipino, binabanggit ay Diyos ko. Sa kanila mo, wala mong ganung practice, kapatid. At ganun din, kung sasabihin natin na si Kristo, si Tomas ay nagkamali na tinawag si Kristo na Diyos ko, then dapat si Tomas mali din sa pagkakagamit ng Panginoon ko. Another point, sa salitang iisa. Anong sabi ng, anong explanation kanina? Ang Ama tinatawag din Panginoon. Tama mali? Pero pag binasa mo sa Efeso 4 patuloy, ano binabanggit doon? Hindi ba't meron tayong isang, one Lord, one faith, and one baptism? Sino yung Lord na tinutukoy doon? Sino? Si Jesus Christ. Tama mali? Tama mali? Si Jesus Christ. Kung talagang isang-isa lang yun, hindi yung Ama hindi na pwedeng tawagin Panginoon. Kasi mag-stick tayo sa word na one. Sobrang dangerous, mga kapatid. Kaya para sa akin, napaka-importante. Sa totoo lang, pwede po tayo mag-usap sa kultura ng mga Pilipino. Pero kasi from the Bible itself, meron tayong dapat sundan. Lalo na kapag pinag-usapan natin ay interpretation. Kasi pag hindi tama yung interpretation natin o paraan ng pag-i-interpret natin sa Bible, doon nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya hindi kami masyadong nagkaka-align. Kasi sa akin, gusto kong i-consider as much as possible kung anong sinasabi ng Bible sa original language, ino-consider yung culture, pero syempre, di ba? Parang ganito na lang po, siguro kung papababawin natin mga kapatid. Ang tatlong persona, pag sinabing ilan ang Diyos, iisa, kasi it is referring to the nature. Okay? Pero ilan ang persona sa loob ng isang nature? Ilan? Tatlo. Parang ganito. Ilan tayo dito? Madami. Tama mali. Ilan ang nature natin dito? Ilan ang nature natin? Ha? Dalawa may aso ba dito? Isa dito. Isa lang. Okay? Isa lang ang nature natin. Anong nature natin? Tao. Okay? So pag pinag-usapan yung nature, it is referring to yung sa kadyusan, pagiging Diyos. Okay? So again, hindi rin talaga natin pwedeng baliin kung ano sinasabi ng Bible kasi nga makikita talaga natin sa Bible na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos din. Kasi kung peking Diyos, delikado. And another point, mga kapatid, na siguro, pag-meaning ko pa rin. Ang reality, si Jesus Christ sinasamba, hindi sa mga iglesia ni Cristo. Hindi mo po pwedeng hindi mo po pwedeng sambahin ang isang being na hindi mo siya kinikilala ng Diyos. Tama mali. Dahil sa Bible, Diyos lang ang tunay na dapat sambahin. Pag sumasamba ka sa hindi Diyos, delikado yun. Pwedeng sabihin hindi kasi sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 6, patuloy, binabanggit doon na yung Ama, pinapasamba yung mga tao sa anak. Hindi ba't masisira ang teolohiya nun? Bakit? Saan ka makakakita? Tunay na Diyos. Para maluwalhati siya, pinasamba niya sa hindi Diyos. Kakaroon ng problema. So, yun po siguro muna, and then mamaya, kung mayroon po kayong tanong, ay pag-ibig ko natin. May tanong lang po ako sa One Picture. Nung nilagit po kasi sa tip kanina, ay yun po ka-text. Kung babasahin po yung siko po, ito po ang sinasabi po Yesu, sabi dito, at ngayon, Ama, luwalatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalatiya sa aking tingin mo.
sa iyo bago ang sanlibutan ay nagiging. Bakit ko, kung si Jesus ay tao lamang, bakit po siya nagkaroon ng kaluwalhatian bago pa man din po yung sanlibutan ito ay nagawa? Paano po siya nag-exist bago pa man din po siya, bago pa man din po nilikhan sa sanlibutan? Saan po siya nanggaling? Di ba ba? Saan po siya naroon kung bago pa man din ang sanlibutan ito ay nandito na? Bakit, paano po, nasaan po siya? Ay, ano ba sa sagot? Kasi, naganda tuloy-tuloy bago pa yung mag-usap, bago pa yung usap na ayun gano'n, kasi ano ang usapan kasi natin, yung isa ang tuloy. Hindi mo kasi kayang pag-iinit. Kahit na ang interpretasyon sa Biblia. Kaya kami kung nakapansin mo, hindi kami nagbibigay ng interpretasyon. Halos ayaw nga namin paliwanag ng dalaga natin. Kaya sabi sa inyo, hindi nyo kayang pusulan. Hindi nyo kayang tulugan. Tutulan ng dalaga. Kasi dalaga mismo ang nagsasabi. Doon sa tanong lang na yan, yun. Sino nga sabi ko? Napakasimple ko sa Diyos. Nang pasimple na, siya ang liyan. Siya ang salita. Panukala. Pangako. Pero nagkaroon siya ng bigas na alala. Kaya siya ba? Pagka kasi mga kaibigan ko, kahit na hindi kapagaling ginagawa. Pag ikinig ko yung gusto ng Diyos, masisira din talaga na sinabi ng Kristo sa Polo. Sira yung sinabi ng Apostol Pablo na yung isang buhay ay Diyos ang Ama. Maraming talaga sisira. Kaya lang yun, FYI lang po sa inyo, Katoliko, Pagkasola, Pagkasola. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit ng magwawakas.